pwede na po kayo mag-create ng mga products ninyo sa store. Punta lang po kayo sa dashboard.kukoexpress.com, create ng store, at mag-add ng products, at pwede nyo na gamitin yung POS ninyo. Ganun lang po siya kasimple. So, yung dashboard.kukoexpress.com, pwede pong doon kayo mag-login. Pwede sa kahit anong browser yan. However, maliban po sa dashboard.kukoexpress.com, pwede nyo rin pong i-download ang merchant app ng Kuko Express app. So, parehas lang po meron doon. Kung ano man po ang mas convenient sa inyo, pwede nyo pong gamitin ang kahit alin doon sa mga yun. Ito po ay available sa Android at sa iOS. Parehas pong available yung ating Kuko Express. Click nyo lang register dito para lumabas yung registration page. Click nyo lang yung password recovery para lumabas yung password recovery page. So to login, syempre, lalagin lang natin yung account na ginawa natin. And then syempre, yung password. Login po tayo. So makikita nyo dito ngayon, initially, ganito po itsura niyan. Ito po mga banners sa taas, banners lang po yan na galing sa admin na gusto nilang makita nyo, which is ngayon halo-halo ang gusto nilang makita nyo. So dito po, makikita nyo yung mga transactions na ongoing sa lahat ng stores na na-register ninyo. Itong switch na to, ito po yung magto-turn on ng countdown, and every time matapos po yung countdown, magre-reload po yung page para ipakita sa inyo yung mga pending transactions. And then, tuloy-tuloy lang po yan magre-reload every minute. Pwede nyo i-turn off para tumigil yung countdown at hindi na siya magre-reload. Kung gusto nyo man siyang magre-load ng walang countdown, i-click nyo lang po itong kulay dilaw mismo. Once na-click nyo po yung kulay dilaw, magre-reload na siya ng mga available na transactions. So makikita nyo po, medyo marami akong trial dito. Ano? So para po makita natin yung mga transactions na yan. And then pati status, makikita nyo dito. Yung dalawang transactions na to, pag in-open ninyo, lalabas yung information. Ayan, lahat ng mga information na related sa transaction na to. No? And ito pang iba, makikita nyo rin dito lahat ng mga transactions. So, una ko pong ipapakita sa inyo, halimbawa na lang muna ay ito. Ito po ay tinrasak ko sa ibang store na nandito rin sa account na to. Meron kasi dalawang account itong store na to. Isang trial store at saka isang Minute Burger na store. Dito po, makikita natin kung saan store siya galing, anong klase service type, anong transaction number, order date kung kailan siya in-order, tsaka for dine-in ba to, for take-out o for delivery. Naka-record na po yan dyan. And then yung status, kung ano bang ginagawa ngayon ng merchant, kung niluluto ba niya o tapos na niya o hindi pa niya ina-accept. Dito, makikita natin na waiting for merchant, ibig sabihin hindi pa ito ginagawa ng merchant. Hindi pa niya sinisimulan. Pero nakabook na yung order or na-punch na kasi yan. Pwede rin natin i-turn on yung auto-refresh. So yung auto-refresh na yan, may pakinabang din po yan, pero depende na lang din sa sitwasyon. Para lalabas yung status, mag-update siya, depende sa kung anong nangyayari. Halimbawa, ikaw yung owner ng business, gusto mo lang makita kung anong nangyayari, i-turn on mo lang yung auto-reload para po makita ninyo kung anong nangyayari sa orders ng inyong store. Sa auto-refresh. Makita nyo rin po yung items dito. Yung category is main, ang item ay noo, tapos may sweet pa daw na kailangan idagdag as part of the variation nung or add-ons nung item na yon. 110 daw yung presyo, 150 yung presyo ng isa. Total niya is 260, so ang i-collect mo is 260. So you can accept the order. Yan po yung unang step. Pag in-accept mo yung order, mag-update yung transaction status. Then, pwede mo sabihin order is ready. And then, pwede rin kayo mag-print dito. Makikita niyo po may print button din dyan. Same process lang po ito. Punta lang kayo sa homepage para i-connect yung settings and privacy and then printer settings para i-connect nyo ulit yung printer na to. However, yung ibang printer, hindi siya pwede i-connect sa multiple devices. So, depende na sa inyo kung gusto nyo i-reconnect yung isang printer or magkaroon kayo ng other printer pa na gusto nyo pa na i-connect din dito. Balik tayo dun sa transaction. Pwede nyo rin po i-cancel to at any stage of the transaction. Halimbawa, bagong pasok pa lang, gusto nyo na i-cancel, it's up to you. Lagyan nyo lang po ng reason para makita ni customer kung anong dahilan. Bakit nyo siya kinancelan? Anong reason? Out of stock. Pwede nyo sabihin na ganyan. Out of stock. Pag kinonfirm mo yan, maka-cancel na yung order. And makikita nyo, merchant canceled, order status is canceled. So, updated na po yung transaction.
However, makikita nyo may bagong button dito nakalabas reopen transaction. Pwede nyo siyang i-reopen if you want to. Ganun lang po siya kadali. Pag reopen mo yan, i-confirm mo lang, bukas na siya ulit. Cancel lang ulit natin. Okay, merchant canceled na. Okay, next po. Paano naman itong isang order sa Minute Burger in Dam? Makikita nyo, for dine-in siya. Pag for dine-in, ganun lang din yung display. I-accept nyo lang yan, i-ready. At kapag niready nyo po yan, pwede nyo i-claim ng customer. Example, accept, ready. Pwede nyo na po siyang i-release to customer kung na-release nyo naman na siya. Yan, once na na-release nyo na, nakuha na, nabigay na, ibig sabihin, completed na siya. Tapos na yung transaction. Ganun lang po kadali. So bakit siya may mga buttons na ganun? Ibig sabihin itong application na to po kasi ay pwede niyong ibigay sa inyong kitchen. So yung nasa kitchen, po pwede po niyang i-accept o i-prepare o i-ready o i-cancel yung mga transaction. Depende po sa inyong usapan with the kitchen staff. At least ito, alam natin, recorded natin kung gano'n nila katagal ginagawa yung bawat transaction. No? Pwede nyo rin pong i-reprint ulit yan. So kung pag nireload mo, mawawala na yun doon, iisa na lang yun nandito, Minute Burger Indang na isa na lang. So pag click mo ulit dito, makikita nyo naman to, different naman tong approach na to, delivery. Delivery mode niya is delivery for delivery. Dito po makikita ninyo lahat ng mga transaction details at makikita nyo na may rider na siyang naka-assign. Kahit hindi nyo pa na-accept, may rider na naka-assign, pupunta lang niya siya dyan kapag preparing na kayo or naka-ready na. So let's try na mag-accept tayo ng order. And then order is ready. So pag in-order is ready natin yan, pupunta na yung rider dyan to pick up at i-drop off. Wala pa rin po kayong babayaran dito. Yung delivery fee po na lumabas kanina sa POS, yun po yung delivery fee na ibabayad natin sa rider. Ibig sabihin po, hindi ito mapupunta sa inyo. Mapupunta po yun sa rider. So iset nyo lang po yung delivery fee ninyo ng tama para po maingganyo yung rider na silang mag-deliver for you. Pero kung may sarili naman po kayong rider, may another option po yan. Papakita ko rin po sa inyo kung paano yung another option na yun. So anyway, ganun lang po mag-accept at mag-check ng mga transaction details ng mga orders. So kung may in-house delivery riders po kayo, later papakita ko sa inyo yung process kung paano nyo i-accept o ipaprocess yung orders kapag may in-house delivery rider po kayo. So halimbawa po, wala pang rider or hindi pa nag-accept ng rider, ganito po ang itsura niya. Hindi naman po lahat ng location sa buong Pilipinas ay may mga riders na partners ang Kuko Express. Kung may in-house delivery rider po kayo, po pwede nyo pong gamitin. Dito pa lang po yung time na magkakaroon ng fees si Kuko Express. The only time na magkakaroon si Kuko Express ng fees pag gagamitin nyo po yung in-house delivery. And yung fees lang po niya is 10% lang din siya ng delivery fee na kayo lang din po ang nag-set. So, i-factor out nyo na po kung magkano yung delivery fee na isiset ninyo for every transaction. So makikita nyo po dito, sa 6 kilometer, 118 pesos yung delivery fee. And then may system fee na 11.8 pesos. Ang total earning nyo po, sa inyo po kasi mapupunta yung delivery fee na yan na pwede nyo ibayad sa riders ninyo is 106.20. Remember po na kayo po ang pwedeng mag-set din kung ano man ang delivery fee na gusto nyo iset sa inyong store. So once I-click niyo po yung in-house delivery, tatanungin po kayo ulit yan kung sigurado po ba kayong willing kayo na kayo mag-deliver. And once I-click niyo po yung confirm, ay complete na po yung transaction kapag for delivery. Ganun lang po siya kasimple. That's the only time po sa lahat ng processes and transactions natin kanina, lahat po yun ay libre. Ngayon lang po nagkaroon ng fee si Kuko Express dahil sa paggamit po talaga ng map natin, meron pong binabayaran si Kuko Express dyan every time na bumubukas yung map. So ito lang din po yung only time na magkakaroon po tayo ng contribution sa Kuko Express for letting us use the Google Maps nang walang bayad. Yan. So ganun lang po siya kasimple. Gamitin kung gusto nyo gamitin yung in-house delivery. Next naman po, na-check na rin natin yung mga My Store. Paano ba kayo mag-create ng store once na nakalagin kayo? I-click nyo lang po yung My Stores, i-click nyo lang po yung plus dito at mag-add na po kayo ng mga detalye ng inyong store. Ganun lang po kasimple yun. And then kung gusto niyo naman magkaroon ng changes sa inyong store, ganito lang din po kadali.
I-click nyo lang po yung Minute Burger in Dunk kung yun po yung store natin. Makikita nyo po, lalabas isang item na lang. Kasi Minute Burger in Dunk lang itong dashboard na to, lalabas lang dyan yung mga related lang na transactions. Hindi lalabas dyan yung mga transactions na walang kinalaman sa store na yan. Kasi kung makikita nyo sa homepage, lahat nandyan eh. So dito po sa My Stores, isinesegregate niya kung alin yung makikita mo sa store na yan, sa transactions na yan. So dito po sa upper left corner, i-click nyo lang po yung three lines na yan para bukas yung navigation menu. Dito po makikita natin yung reports. May reports po tayo dyan, daily sales, transaction history. Nandito po yung lahat. So since ito po ay trial store, puro cancel po siya talaga. Daily sales, makikita nyo rin po yan dyan. Pwede nyo ipakita lahat ng transaction or custom kung ano man po yung gusto nyo ilagay dyan. Dito na po sa items, dito tayo nag-add ng items. I-click nyo lang po yung add items. Tapos, lagyan nyo lang po ng category, ng name, description. Ito po, product price. And, syempre, yung packaging price ninyo, kung take out, may additional na bayad ba. Pictures po, mamili na lang po kayo syempre ng magandang pictures na gusto nyong ilagay sa items. Gandahan nyo na po para mainggan yung mga customer ninyo or madaling makita sa POS ninyo yung mga transactions. Categories naman po, napakadali lang din. Mag-add lang kayo, magbawas. It's up to you. Isang click lang po, isang add lang po. Nandiyan na yan. Item variations, ito po yung medyo complicated. Meron po kami separate video na pwede nyo i-check dito. Dito nyo po sineset yung mga add-ons and add variations at saka upgrades ninyo. Store settings naman po, meron din tayong separate video dito. Pero ang importante lang naman pong matutunan nyo dito dahil POS user po kayo, ay magkano ba yung base pay sa delivery fee at magkano yung per KM. So kung nakalagay po dito na 13 pesos, ibig sabihin kung 10 kilometers ang delivery, that's 13 times 10 plus 40. Ganun lang po siya nag-work. Yun lang po yung importanteng mga settings na related sa POS. Dito po kung gusto nyo yung isarado, halimbawa nagkamali kayo, ang dami yung store na nagawa, i-click nyo lang po yung store status at i-click yung remove. And don't forget to click the save changes button. Ayan, na-remove ko tuloy. So habang hindi nyo naman kino-close yung inyong, ayan, wala na siya kasi na-remove ko. No, pag na-remove ko yon, hindi na yan available. Hindi na rin siya available sa POS. So yung trial store na lang yung i-remove natin. Click natin yan. Punta tayo sa trial store. Punta tayo dito, store settings, at i-remove po natin. Remove. Pag sinave ko yan, wala na. Changes na. Save. Save na yung changes na yan. Okay, so paano ulit mag-create ng store? Punta lang kayo sa My Store, click the plus button, pili ka ng picture, lagay mo ng items, lagyan mo ng product, lagyan mo ng store name, lagyan mo ng description, meta tags, phone number. Ito yung phone number ng store ninyo. Mas maganda po sana kung number ng store at hindi yung number para hindi na kayo kailangan istorbohin ng mga mag-a-access ng phone number na yun. And then syempre yung location ng store ninyo kasi yan ay gagamitin sa computation ng delivery fees. So, ganun lang po kasimple. Paano mag-add ng store, maglagay ng mga products. So, ito pong My Riders na to, ito po yung ibang feature na po ito. Advanced feature na po ito kung gusto nyo magkaroon ng sarili nyong rider na may account din, na pwede nyo i-track. Pwede nyo nang i-track ngayon kung nasaan ang rider ninyo at kung anong inaasikaso niya. Pwede na rin po na automatic nang papasok sa rider ninyo yung mga details para hindi nyo na kailangan isipin na mabuti o i-process pa ng manually yung pag-forward ng mga information sa rider ninyo po, pwede nyo na po yan ilagay dito. So for the next, ano na lang po yun, separate video na lang po yun since medyo complicated siya gamitin. Yan, so baka po meron kayong tanong kung paano gamitin ang merchant app. Basically po, yung merchant app, ang gamit niyan, diyan po papasok yung mga transactions na lahat na ipapasok nyo sa POS. Everything po na ipapasok nyo sa POS, dyan yan. For dine-in man yan, for take-out, or for delivery. Nandyan po lahat yan sa POS. Ang purpose lang po ng POS natin ay para matulungan yung mga merchant na mag-process ng mga sales nila at syempre mag-compute ng delivery fee. Nakasave na rin sa cloud po lahat ng information. So kahit anong device na gamitin ninyo, basta Android yan sa ngayon, is po pwede po. Once na mag-login kayo doon, nandun pa rin po yung information ninyo. Pwede po makita yung stores ninyo kung nakabukas yung kaha ninyo at lumipat kayo sa ibang Android, okay lang. Kung biglang nasira yung Android na yon, pwede nyo pong gumamit ng ibang kaha.
Wala pong problema. Kung hindi naman sila, halimbawa kung busy yung Kuko riders, in-house yung gagamitin nila. Yes, pwede po nilang gamitin yung in-house. Kapag in-house lang po, i-consider nyo yung 10% ni Kuko Express sa delivery po, delivery fee po ito ha. Hindi po sa food product, wala pong charges si Kuko Express doon. Minimum of 10 pesos siya per transaction. So, ganun lang po nag-work yung POS natin pag in-house delivery. Sa inyo naman po mapupunta yung up to 90% ng delivery fee. So, iset nyo lang po ng tama yung delivery fee nyo. Consider nyo na po yun. So, bale pare ko kung ibang courier or ibang ah, food delivery, pwede i-ano, i-ano na, i-set Ah, per okay. transaction ano. Magandang tanong, sir. Yes po, pwede mo pong gamitin. I-check out mo lang in-house. And then kahit saang rider, pwede mo nang gamitin. Yung pera na yun naman kasi, kukolektahin din yun ng rider. Siya ang Mm. magkukulekta sa customer. So, po pwede niyo pong gamitin kahit sinong rider naman talaga. Kung wala po kayong makitang rider ng Kuko Express sa location ninyo, initially po kasi pag for delivery yan, ang unang hahanapin po na rider ng POS natin ay Kuko Express delivery rider. Or kung sino man ang naka-Kuko Express delivery app. Kapag meron po tayong mga naka-delivery app po dyan sa lugar ninyo. Kung sakaling wala, you can always use the in-house delivery. Kahit saan pong rider niyo pwedeng gamitin yung pera na yun since kayo naman ang nag-set nung delivery fee na yun. Isa po yan sa freedom na meron po kayo sa Kuko Express. So kung wala na po kayong tanong at happy naman po kayo sa ating POS, let me know, let us know. Ako po pala si Chicoy Gonzalez, developer mismo ng application. Anytime po na meron kayo ma-encounter na technical issues, message nyo lang po kami. Pero maliban dyan, meron din po kami mga tutorial videos sa YouTube. At ito pong video na to ay i-upload din natin sa YouTube para po makita ninyo ulit kung may kailangan kayong i-review. Libre lang po ang POS. Ang tanging time po na magbabayad kayo sa paggamit ng POS ay kung gagamit kayo ng in-house. Which is contribution nyo lang din naman yun para sa pambayad namin sa pagbubukas ninyo ng app o sa pagbubukas ninyo ng map every time.